Mapagpalang pagbati po sa inyong lahat, madlang netizen. At mabuhay po tayong lahat. Unahin po natin ang Diyos. At panonoorin natin balita uli sa News 5 Everywhere. Ito, tungkol na naman syempre sa mga kalokohang ginagawa ng mga Chino mula pa pala noong 2016, no? Inubos na nila yung mga giant lamp natin. 2019 lang, ubus na. Tapos itinambak lang diyan sa dagat, no? Balatuba talaga tong mga 'to, no? At halina't panoorin natin 'to, madlang netizen, no? At bago po natin umpisahan pala, paki-subscribe ang kanilang channel, ang News 5 Everywhere. At pati dito na rin po sana sa ating channel at paki-subscribe na lang din po. Paki-hit na lang po yung bell notification para whenever nagagawa tayo ng ganitong mga balita para maiparating sa inyo, kayo po yung unang mano-notify, no? At maraming salamat po sa mga nag-subscribes po, no? God bless you po. Wala na raw natirang mga giant clams sa Tacloban sa Scarborough Shoal matapos haputin lahat ng mga mangingisdang Chinese. Ang masaklap, iniwan lang pala na nakatambak sa ilalim ng dagat ang mga shell nito. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Sa unang tingin, aakalain mong tumpok lang ng mga bato ang mga nasa larawang ito na nakunan ng Philippine Coast Guard sa ilalim ng Scarborough o Calboro noong 2018 at 2019. Pero mga patay na giant clams o taklobo pala mga ito. Iniwan at tinambak lang daw ito sa dagat ng mga mangingisdang Chinese matapos hanguin. Ayon sa inilabas na special report ng National Task Force for the West Philippine Sea, 2016 pa na monitor sa Calboro ang mga mangingisdang Chinese na nangunguha ng taklobo. Makalipas ang 5 taon na Diba? 2016 na nakikita na pala yan na nanguhuli yung mga Chekwa na yan, mga Chino na yan sa lugar natin. Hindi pinagbabawalan, di ba? At that time yan, 2016, ang administrasyon niya yung nakaraan. At masakit kasi, diniit-it kasi ng previous administrasyon natin yan. Kaya ang ginawa sa atin, talagang inabuso tayo, no? Lahat. Pati mga pogos, pinapasok sa bansa natin. At talagang lahat ng pangamkam, pangunguha, mga abuso sa atin, na akala natin, kaibigan natin. Pero hindi. Grabe ugali ng mga Chekwa, lalong-lalo na yung nasa bansa nila, hindi yung nandito sa Pilipinas. O kahit papaano yung mga nasa Pilipinas, okay yan, nakakatulong sa bansa natin yan. At lalong-lalo na yung may mga dugong Pinoy na, no? At may mga pamilya dito at mga negosyo. So yun lang yung sa mga nasa Chinese, o nasa China, yung mga Chinese na yon, no? Especially yung presidente nila at yung mga army nila. Yun yung mga gumagawa sa atin ng mga hindi okay. nalimas daw nila lahat ng giant clams sa Calboro. After 2019, we no longer documented Chinese fishermen harvesting giant clams because there's no more remaining clams to harvest in the first place. Kasi naubos na nila. Ayon sa Philippine Coast Guard, naipaalam na raw ito noon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Wala, dedenmahin lang niya ng nila yung previous administration natin, no? Kasi nga, wala eh. Ako naman nauunawaan ko si Digong president natin dati. Kasi nga, ang mali lang niya kasi, talagang nakaaway niya yung Amerikano. Pinaalis niya yung mga EDCA site dito sa atin, no? At wala siyang ibang tatakbuhan kundi sa Russia at sa China nga, no? So sa China yung parang medyo aggressive sa atin at kaya yun, doon na lang muna siya dumikit. At ang masakit, yung nadikitan niya pala, talagang mga masahol pa talaga sa mga matindi. Talagang BFF kayo pero hinuhudas ka niya o ginagamit ka niya o may plano siya na balang araw maging probinsya tayo, no? Hindi pwede yun. Yung Taiwan, yun, pwede pa. Kuhain nila, no? Huwag tayo. Pero nang tanungin kung anong naging tugon ng dating administrasyon,
Matipid ang sagot ng PCG. I don't know. Kung tutuusin, huli na para maisalba ang mga patay na Taclobo pero gagamitin daw ng Pilipinas ang mga hawak nitong ebidensya. Ebidensya, diplomat protest na naman, no? Napakakapal na yan, no? Grabe. So, pero kahit papaano, siguro makakatulong din yan at nakikita naman na ng buong mundo ang lahat ng ginagawa nilang mali. Grabe talaga sa mga Chinese na yan. Maling-mali talaga ginagawa nila sa atin. Sobrang-sobra na talaga, no? So, konting-konti na lang siguro. At baka mapuno na ang mga Pilipino, magsisi rin sila, no? Kasi hindi lang tayo ang kaaway nila o kalaban nila. Kung magkakaganon man, magkakagulo man, no? Buong mundo galit sa kanila sa lahat ng ginagawa nila at naipakita na natin yan at alam na rin ng buong mundo ang ugali nila kasi mismong ibang bansa, ginaganyan nila, no? Kinukuhaan nila ng teritoryo, at pag nandun sa bansa nila, gumagawa rin talaga ng maraming kalokohan, no, sa buong bansa. Para patunayang matagal nang sinisira ng China ang likas na yaman sa Kalboro. Wala pang tugon ng Chinese Embassy sa issue. Pero hindi na bago ang aligasyon ng paninira nila sa mga bahura sa West Philippine Sea. Kaya ang National Security Council, hinamon na ang China na ipasuri sa international experts ang Scarborough para magkaalaman na kung alin ang totoo. We can ask third-party environmental groups or even the United Nations to do a fact-finding mission to determine the environmental situation in the Bajo de Masinloc. Bukod sa pagkasira ng likas na yaman, mainit na usapin din ngayon ang bagong regulasyon ng China sa pinagtatalunang teritoryo. Simula kasi June 15, aarestuhin at ikukulong na ng China Coast Guard ang mga dayuhang mahuhuli. Subukan nila, no? Baka dyan magkagulo na, no? Uhulihin nila, sila nga dapat ang hinuhuli dyan dahil sila ang trespassing dyan. Diba? Meron lang dapat na 200 nautical miles na aayon para sa inyo. Ika nga sabi ng UNCLOS, no? So, lagpas-lagpas na sila eh. Nasa 900 nautical miles na yung pinapasok nila eh. Mula dun sa mainland nila, papunta sa atin. Tapos sila pa yung may ganang manghuli ng trespassing, no? Kukondinahin na to, hindi pwede yan. At pwede natin talagang ireklamo yan. Actually, marami na nga tayong reklamo eh, no? Dapat dito, komprontasyon na eh. Dapat, usapin natin yung ninunong Amerika natin at i-ready na yung mutual defense treaty natin. Tapos talagang pag kami hinuli silang ganun, kausapin at pagka medyo hindi maganda ang sagot at nagmamatigas, bigyan na rin talaga ng pangil. Dapat ganun. Sa inaangkin nilang bahagi ng West Philippine Sea. Pero ayon kay Senator Francis Tolentino, labag yan sa international law. Una na kasing pinawalang bisa ng 2016 arbitral ruling ang 9-dash line claim ng Beijing. Kaya kung United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS daw ang titignan, malinaw sa Article 73 nito na tanging ang bansa lang ang nakakasakop sa exclusive economic zone nito ang pwedeng manita at Kaya nga nasabi ko na rin sa nakaraang vlog ko to, tayo ang may karapatan na yan kasi tayo ang nanalo dyan, no? Pinawalang sala ng UNCLOS yung kiniklaim nila na 9-dash line, no? Hindi na nga isinangayunan yung 9-dash line, ginawa pa nila 10-dash line, no? Kakapal talaga ng mukha, no? Grabe na to, madlang netizen, no? Dapat aware tayo sa mga ginagawa talaga nitong mga to sa atin. At yan, hindi na pwede talagang pagkatiwalaan yan para maging kaibigan pa, no? Especially yung mga nasa China na pupunta at papasok pa lang sa atin, no? Pero yun nga, pagka yung may mga dugong Pinoy na, naninirahan na po may business na dito may pamilya sa ating bansa, okay sila para sa akin, no? huli sa sino mang manghihimasok sa kanilang teritoryo. Si Pangulong Bongbong Marcos na una ng pinalagan ang regulasyon ng China. That kind of action would be completely unacceptable to the Philippines. Now, of course, once again, I do not talk about operational details, so you will leave it to us. Buti nga yung presidente natin ganyan eh. Talagang ipinaglalaban niya eh, no? Diba?
Hindi kagaya nga nung nakarang administrasyon, medyo matapang. Pero dun tapang niya, dito lang pala sa loob ng Pilipinas, no? Nung kinausap niya talaga si Xi Jinping at nagpaalam ata siya na magdi-drill siya ng langis, don't do that, no? At magkakaroon tayo ng trouble. Kaya biglang napaisip siya at natakot yung previous administrasyon. Kaya ang ginawa, kinaibigan ng China. Ang ginawa naman ng China, talagang sinaklaw nila tayo. Kaya kita mo na tapos gawin yung military base nilang malaki dyan sa Spratly Island. Na dapat talagang ginagawa pa lang yun, talagang pinagbawal na yan. So, wala tayong magagawa, nandyan na yan, no? Pero dapat talaga yan, huwag nang masundan, patama na, no? Tiyak naman ng NSC ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Bilang paghahanda, mas dadalasan daw ng Navy at Coast Guard ang pagpapatrolya sa ating mga teritoryo. So huwag pong mag-alala ang ating mga mangingisda. Ituloy lang po ninyo ang inyong ginagawa dahil nasa likod ninyo ang batas at ang pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. So, tama lang talaga ang ginagawa at yung nagsalita kanina, no? At kayong mga mangingisda na nandyan, tama yun, huwag kayong matakot na mangisda. Basta alam natin na nasa tama tayo. At hindi pwede nilang gawin na hulihin kayo at kulong kayo ng 60 days. No? Wala silang karapatan dyan. Sila ang trespassing dyan. Kaya sila ang dapat umalis. Dapat gawin ng gobyerno natin, sumaklolo tayo sa US, i-drill na natin ang langis para magamit natin na pambili ng mga matataas na kalibre ng mga warship, no? At mga kagamitang pandigma para mas lalo tayo magkaroon ng pangil, di ba? At para kahit papaano, talagang wala man tayong kaalyado, kaya natin ipaglaban yung bansa natin, no? Kasi magagaling lahat ng sundalo natin pagdating sa mga ganyang digmaan. Dahil nung araw pa lang nakikipagdigma na tayo, panahon pa lang ng Kastila, no? Grabe, dapat yan ang gawin natin, i-drill na ang langis para at least sa atin na yun. Atin naman talaga yan, di ba? Kaya nagpupumilit yung mga yan dahil meron pa silang gustong kunin sa atin na hindi pa nila nakukuha. Kung uunahan natin yan, o di kahit pa paano, manlulumo na yan, aalis na yung mga yan. No, habang dinidrill natin, nandyan yung mga warship ng Amerika, tsaka warship natin, o subukan nila. O, di ba ganun ginawa ng Vietnam, di ba, ng Thailand at Malaysia? O ngayon, naangatan pa yung ekonomiya natin dahil nakuha nila yung langis nila. At dapat natin yan kuhain na natin yan dahil mauubos na yung langis sa lampaya. Ano pa ba iniintay natin, no? Sana pag-usapan na yan sa Senado kung paano i-drill. Pero sana pag pinag-usapan naman, pwedeng yung executive na lang, no? Session, no? Na hindi na nila isa sa publiko para na sa ganun, walang hakbang na magawa ang China o paghahanda para sitahin sila. Tama, di ba, madlang netizen? Ano pa bang iniintay ng gobyerno natin, no? Dapat umpisahan na. At ayun na po, hanggang dito na lang po muli, madlang netizen, at maraming salamat po sa panonood nyo. At maraming salamat po sa mga nag-subscribes po talaga, no? At si Theo Paing po ito muli, nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. God bless you.